tumako na po tayo dito kay Alputera at LRY na desperado na naman po sila na wala na po talaga pumapansin. Panoorin natin to. Ngayon kami naman nagtatayo para sa'yo. Wow! Ngayon kami naman ang tatayo, pusang ina mo! Aray ko. Ang lupit, men. Ang lupit, men. Oh, tignan nyo ha. Oh, walang edit. Walang duga. Wala talaga. Walang dumipirma. Aray ko. Aray ko. Ngayon kami naman nagtatayo, pusang ina nyo. Hala pa ba? Hindi pa ba nagsasawa? Mukhang madami pa rin pera si Alputera at LRY. Aray ko. At sunod-sunod pa rin po, ha? Sunod-sunod pa rin po ang pagbabayad ng mga vlogger. Ngayon po, meron na silang mga bayaran sa FB na nakikisuyo sila sa malaking halaga na kapalit na magpo-post po tungkol sa Tay Ina Mo Naman. Siyempre, halimbawa, meron kang 1 million subscriber. Kukontakin ka po ni Alputera at LRY at ipopost mo bilang, kunyari, nakikisimpatya ka sa pinaglalaban nilang Tay Ina Mo Naman. Aray ko. At ang pinakamababa po ay 100,000. Ayop, no? Ilang post lang, 100,000, no? Oh. Hindi katulad ni Toby Chanko, ha? Hindi katulad po ni Toby Chanko. May mga kumakalat ayon sa ating itim na kuyukot. Si Toby Chanko po, lupit magbayad ng vlogger. Alamin niyo kung magkano? 500. Aray ko. Ang lupit mo, Toby. 500 lang ang bayad mo ng vlogger. 500 pesos po. Aray ko. Ang lupit ni Toby, no? 500 pesos lang vlogger. Anak lang pwedeng abonado pa sa gamot. Ba't gano'n naman, Sir Toby? Ang bayad mo sa vlogger, 500 pesos. Gamot pa lang yun, biogesic pa lang yun. Tsaka sa ano, sa sobrang dadaming stress sa pagtatanggol sa'yo. Aray ko. Gara, no? Mag-proud pa sila, no? 500 pesos kada vlogger. Kala ko 500,000, yung pala 500 pesos. Aray ko. Oh, ito pa, meron pa. Ito, ano to? Oh. Oh, wow. Oh, wow. Tay kami naman, continuous. Wala po talaga. Oh, wala man lang pong pila, no? Alam mo yon, wala man lang pila. Oh, sang ina, oh. Wala man lang po may pila. Yan, puro ganyan. Oh, isa-isa. Aray ko. Kasi na ano na po ng ano eh, na ano na po ng tao eh. Na ano na ng tao na wala po talagang kwenta ang pinaglalaban ng mga to. Ito po literal na ano po ito ha, literal na pambabastos po ito sa konstitusyon ng Pilipinas. Ganun po kamangmang talaga mga Pilipino. Dapat po pag pinapirma kayo yan, binabara nyo, bawal yan. Eh kung pwede pala yung ganyan, lahat ng preso, pinalaya na. Diba? Lahat ng preso, pinalaya na. Kung ganyan lang pala, pirma-pirma ka nakapara kang tanga. Aray ko. Diba? Pirma-pirma ka ng para kang tanga, eh boy, pwede na. Ginagawa po talagang bobo yung Pilipino eh. Ginagawa po talagang bobo na yung mga Pilipino na papipirma na wala silang kaalam-alam, na hindi nila alam, yung dadalhin nilang pirma ay pinagbabawal yan. Pinagbabawal yan. Diba? Nasa batas po ang pagpapadala kay Digong, RA 9851. Hindi po illegal ang ginawa. International ruling yan. Crime against humanity. Yan po ang paulit-ulit nating sinasabi dito. Wala pong pagkukulang ang batas. Ang batas po ay pinataw kay Digong. At dahil po yan sa pagpatay niya sa 30,000 na Pilipino. Actually, hindi lang po 30,000 yan. Lumalabas na po ngayon yung Parmali. Aray ko. Diba? Lumalabas na po ngayon yung Parmali. At sa paglabas po ng Parmali na to, na pag-alaman, ayon kay Ramil Madriaga,
na merong kutsabaan. Diba? Joy Lim, thank you Joy Lim. Na meron pong kutsabaan ni Michael Yang, ni Lee Wei Xiong, dito po kay Sara Duterte at kay Digong. Ibig sabihin po, talaga pong ninakawan tayo ni Michael Yang sa basbas ni Digong. So yung mga namatay natin na mga kaibigan, kamag-anak, mga iba't iba pang nadali ng pandemic, posibleng mabuhay pa kung hindi po kinurakot ni Digong ang pera. Yung tuwang-tuwa tayong 6,000 na ayuda, hindi lang po pala 6,000 o 5,000 yun. Maaaring 10,000 po yun kung hindi po kinurakot. Imagine nyo yan. Diba? Kaya po ako naniniwala ako, hindi lang po 30,000 ang napatay ni Digong. Kasi po, kung dadamay nyo po yung pandemic, kung idadamay po natin ang pandemic, humigit kumulang 100,000 yan. Ilan ba namatay nung, ilan ba namatay nung pandemic? Ang dami po namatay. Dahil yung iba walang pampagamot, puno ang ospital, hindi ka makapila. Ayun, habang nag-aantay, naghingalo na, namatay na. Diba? Bakit? Anong sasabihin nila? Walang pera. Hindi po walang pera. Tinangay po ni Michael Yang, ni Lee Wei Xiong na ang pera. Tinangay nila sa basbas ni Digong. Aray ko. Diba? Kaya po wag nilang sasabihin na si Digong ay dapat tularan. Doon pa lang po sa ginawa nila na pagpatay ay walang kawalangyaan ng Parmali ay hindi na po talaga katanggap-tanggap. Eto naman puntay kami naman, pinapamulat nila sa mga tanga-tangang Pilipino na mali daw ang desisyon ng ICC. Hindi naman po ganon. Kung pinapamulat mo to, mali ang konstitusyon. Diba? Mali ang konstitusyon. Yung mali ang konstitusyon. Diba? Kasi 9851 po yan, nakasulat yan. Na legal ang pagka-aresto, legal ang pagpapadala doon. At kung sasabihin mo naman sa ICC, basta hawak ka pa ng Rome Statue bago ka umalis, may pananagutan ka. Si Digong po bago umalis tayo sa ICC, ang dami na nilang napatay. Patong-patong na katawan na, halos 30,000 na po ang namamatay. Kaya nila inalisan sa tulong ni Panelo na gumawa ng letter para umalis sa ICC. Sila po ang nagkunay para umalis sa ICC dahil kinakabahan na sila. Aray ko. Kaya mali po ang mga pinapakalat nito na tay ina mo naman. Isa po itong pambubulag sa ating mga kababayan. Isa po itong diversionary tactics ng mga Duterte. Isang sangay po ito ng mga diversionary tactics. Kasi bukod po sa pagpapirma nila, naloloko po nila ang iba't iba nating kababayan na ang mga Duterte ay inaapi, na ang mga Duterte ay mahusay ang pamumuno. Another panloloko po ito. Aray ko. Diba? Kaya yung mga vlogger dyan, hindi ko na kukwento, nakwento ko lang nakaraan, sa susunod na lang uli, na mga bayaran na tuwan-tuwa po sa ginagawa nila. Siyempre, 500,000 po monthly yan. Kung ako naman, talagang hindi ko din gagawin. Aray ko. Diba? Mahirap po ang pagbili. Diba? Mahirap po ipagbili ang kaluluwa. Ako, masaya na po ako sa Vengador. Masaya na ako dito, sa mga pagsuporta nyo. Masaya na ako sa mga kulubot nyo. Diba? Hindi ko nga makita yung kulubot nyo, nalulungkot na ako . Hoy, may nanakit si Nolasco. Yung mga pumipirma, magbayad kayo kasi binayaran sila dyan. Tapos kayo, thank you, kinawawa ang mga taong ob-ob sila bayad ang pinipirma. Hindi, tama. Hindi lang yon. May lumalabas pa, pinakita ko nakaraan, na pumirma daw para sa ayuda. Siyempre, pipirma ka. Ayuda Siyempre, pumirma yung iba. Yung pala, hindi pala ayuda. Nag-aantay sila maghapon sa plaza. Walang ayuda, na-scam sila. Yung pala, tay-ina mo naman. Aray ko. Diba?
Diba? Sobrang dami po. Sobrang pong dami ng mga pera ng mga Duterte. O ngayon, napapansin nyo po, wala na yung logic nila na lumang bahay, yung ano po, nawawala na po sa DDS yon. Lumang bahay ni tatay, sapatos ni tatay, polo ni tatay. Wala na kasi, inaano nila ngayon na mayaman na talaga ang mga Duterte. Oh, dati mahirap ang mga Duterte. Ngayon mayaman ang mga Duterte. Oh, asa na yung logic na ganon? Mahirap ang mga Duterte. Nagkukulambo, putang ina nyo. Aray. Kukulango.